So ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? Bago tayo dun sa topic natin. So, ang dami lang nagtatanong sa Sol, no? Saan daw, hindi daw ako nag-entry sa Sol. So, may hinihintay kasi ako mga kapatid, no? So, hinihintay ko yung breakout nito bago ako mag-enter ng short position or hinihintay kong bumaba muna ng 155.62 si price ni Sol bago ako mag long position mga kapatid. Okay? So ngayon, kung titingnan naman natin sa isang banda, punta naman tayo kay ETH. Bitcoin wala muna. Hindi muna ako nag-ano dyan sa BTC. So kung mapapansin nyo, no? Ito yung una nating TA, lumipad no, hanggang dulo. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo na resistance natin, so far rejected siya. No? At naglagay ako nito kagabi, kaya lang hindi ako nakapasok no ng 3,949 or 3,950. Hindi ako nakapasok dyan. So totoo lang, magti-trigger sana ako, kaya lang nag-withdraw ako ng USDT. So ngayon, meron akong pinasok no, kahit papaano na 100 USDT sa future trading. So sa spot ako nag-TA kasi, pero tiningnan ko dito. Ayan. So far pumasok ako ng 3,903. Actually, ano na to, medyo tawag dito, medyo delicates na yan, no? So kung ang ganda sana ng pasok ko kung pumasok ako ng yung TA ko kagabi, no, 3,940 or 3,950. Sayang, ang ganda sana nun mga kapatid, no? And then puntahan lang muna natin. Gusto ko lang makita yung isa pa natin. Spot trading tayo. BTC. Okay. So far, ang ideal TP ko, if ever, dito sa 3,780 or 3,800. Pwede na rin siguro ng 3,800. Kung bababa siya dun sa level na yun. Pero kung hindi naman siya bumaba, we have cut loss naman, no? Meron tayong cut loss dahil pumasok ako ng nasa 3,903, no? So, pwede ako mag-cut dito sa area na to na 3,945. So, if ever, di ba? Kung sakali, ganoon talaga ang crypto. Minsan talo, minsan panalo. So far naman, positive 6% na tayo doon sa aking position. Okay? So, dyan lang muna BTC. May hinihintay lang tayong confirmation. So far dito, rejected. So, if ito is malakas na resistance, naniniwala ako na pupunta yan doon sa support. Okay? So, actually nga, ang support ko na dito, ang pinaka-support ko na dito sa area na to, hindi na to eh. So, pwede ko na siyang ibaba dito sa area na to. No? Or, hanggang dito sa area na yan. Okay? So, dito lang tayo sa area na to, dun sa sinet natin kanina. Okay? So, ngayon, check lang muna tayo ng mga President Trump to sign executive order today targeting banking discrimination against crypto, religion, and politics. So, ako, ang pagkakaintindi ko dito, no? So, guaranteeing fair banking for all Americans, no? So, I think yung ano nito, layunin ng mismong tweet na yan, yung syempre, alam naman natin, 'di ba, ipagbawal ang debunking, pagsara o pagtanggi ng mga bank account based sa political or religion beliefs. No, ibig sabihin, hindi daw pwede i-ban o ilimit ang bangko ang account mo dahil lang sa paniniwala mo sa political stance mo. No, ang target niyan ay matigil ang mga censorship campaign tulad ng Operation Choke Point 2.0 kung saan ginagamit ang mga banking system para i-pressure ang ilang industriya, di ba? So, ano pa ba to? Siguro yung asset na 401k investor, di ba? So, para sa akin, yung ginagawa niyan, yung pahintulutan, pahintulutan ang 90 million Americans, no, na mag-invest sa digital assets. Ang ganda nito, ha? So, if ever 90 million Americans mag-i-invest sa crypto assets,
So 9 million, sabi mo tigo $100 sila. Ang laki na niyan. 9 million times 100. Laki na niyan, di ba? So, at iba pang alternative investment gamit ang kanilang 401k retirement accounts, no? Dati kasi limitado lang yung government workers o piling group, no? Ngayon magiging bukas na sa maraming tao. Yun yung sinign ni President Donald Trump. Siyempre, yung bottom line niyan, mas magiging pantay ang mga opportunity sa banking at investment. So, mas malalapit ang crypto at digital assets sa mainstream adoption at US, di ba? Kung mangyayari ito, possible magbigay siya ng kumpiyansa sa crypto market dahil mas maraming tao ang magkakaroon ng access dito. Kasi kung mapapansin natin, mga kapatid, dati retail lang talaga yung mga pumapasok sa crypto industry. And then ngayon, 2025, kung mapapansin natin, 2024, pumasok na ang institution, di ba? Mayayaman talaga, di ba? Sobrang laki. BlackRock, na yan, di ba? So, yan yung nakikita natin dyan. And then ngayon, eto na. So, possible, pumasok na yung, sabi nga nila, 90 millions na Americans, di ba? So, syempre, yung iba doon, hindi naman papasok, pero, syempre, karaniwan doon, kahit na 10% lang ang pumasok doon, ang laki doon, mga kapatid, di ba? So, yun lang. At, check natin kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari. Okay, so yun lang ang ating pasilip muna tayo sa ating future. So far 7%, 284 pesos. Sabi ko nga sa inyo, barya-barya lang ako mag-trade. So hindi tayo ubos ubos kugon. Okay? So ano lang tayo, no? Chill lang, pang-relax lang natin to. Kumbaga, sabi nga nila eto yung scatter ko. Okay? Saludo sa lahat, KGX. At magandang gabi sa inyo lahat.